Mahigit 400 dengue cases na itala sa Region 1 sa loob lang ng halos isang buwan ayon sa CHD1. 2 kataong nasawi dahil sa dengue. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, patuloy na pinag-iingat ng Center for Health Development ang publiko kaugnay sa pagtaas sa kaso ng dengue sa Region 1. Araw-araw naglilinis si Jovelyn sa kanilang bakuran sa Dagupan City para makaiwas sa dengue. Maingat si Jovelyn, lalo pat 2 taong gulang pa lang ang kanyang anak. Naglilinis lang po lagi ng kapaligiran. Tapos syempre yung mga tubig-tubig kailangan tanggalin para hindi maipunan ng itlog ng mga lamok. Ganun, syempre kailangan laging malinis para mahirap na po may sakit. Syempre, pag once nagkasakit po tayo, gastos na naman po, di ba? Sa datos ng Center for Health Development o CHD Region 1, simula January 1 hanggang 25, 2025, pinakamataas ang naitala sa Pangasinan na 259 cases. Kabilang dito ang 34 cases sa Dagupan City. Sinundan ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. 2 na ang nasawi ngayong taon dahil sa dengue, isa sa Pangasinan at isa sa La Union. Historically, tataas pa siya, inaasahan natin saan tumaas during rainy season. Kung titingnan naman po natin, kung i-compare po natin sa 5-year historical data natin ng dengue, hindi pa naman po siya matatawag natin na epidemic or masyadong mataas po na kaso. Ang naranasang pag-uulan noong unang 2 linggo ng Enero ang nakikitang dahilan ng CHD Region 1 sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ilan sa mga dapat tandaan para makaiwas sa dengue: takpan at palaging linisin ang mga imbakan ng tubig, panatilihin ang kalinisan sa bahay, gumamit ng mosquito net o kulambo para hindi makagat ng lamok kapag natutulog. Chris, panawagan ng Center for Health Development sa publiko na sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na pagamutan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.